So good day, ma'am, and good day to everyone. So in today's discussion, my topic is all about gender and labor. So my name is Andrian Orasuna, today's presenter. So the learning objectives at the end of this lesson, student should be able to understand fully the relationship of gender equality, and labor. Second one, determine the status of gender equality in the various sectors of the labor market and comprehend salient policies on gender equality in the labor market. So we'll know that women face different constraints from men in the labor market. This is recognized in Republic Act 9710, known as the Magna Carta of Women, enacted in 2009. This act recognizes that equality of men and women entails the abolition of the unequal structures and practices that perpetuate discrimination and inequality. So in addition of that, the PCAW also have the same law about pare-parehara sila sa kiniang Magna Carta of Women nga ang Philippine Commission of Women ang ginasulong ko nila nga ang equality sa gender, like sa men and women, kung unsay mabuhat sa men mausa bang mabuhat sa women. So there are 6 employment sectors that we will discuss today's discussion. First, the agriculture. Women farmers do not have an equal opportunity to acquire land or register in their own names. They have fewer inheritance rights than male farmers. Land ownership is important not only to women's ability to earn incomes but also as a source of empowerment and autonomy within the household. So mo ning ikuan sa kiniang gender labor nga naman sa sagaran sa tuang mga sa mga kababayan karon is wala na sila rights nga kiniang maka-acquire o mailaha ang registration para ang pangalan sa usa ka yuta is maila. O usa pa ni ana parehara pud ana sa kiniang trabahoon sa kiniang land or sa agriculture, mostly gyud ang magtrabaho is ang mga lalaki. Wala pud ta kaya nakita nga ang mga babae is kiniang nagtrabaho sa agriculture na kiniang ginakuha sa usa ka kiniang sa bani kana ang mangita ay trabaho. Ug usa pud ana nga sagaran nato makita kung ang usa ka kung sa tawag pa nato magsasaka or mag-uuma, mostly pod ang mga babae magtrabaho nila ana is maglutoay lang sa usa ka mag-uuma. Pero sa karon nato nga ibase nato karon nga kapanahunan ang bayo ug laki gud or women and men pareha na gud sila og kini ang nga responsibility. Pwede na pud sila mo trabaho, mag-ani or even kini ang magdaro sa usa ka umahan. Ug karon na pud sila rights nga kini ang mga bae kini ang makakuha na pud sila og titulo mailahang pangalan. Pero mostly gyud pag naa gyud ang kini ang laki sa laki gyud kini ang ihatag ang rights para mailaha ang pangalan sa usa ka kini ang yuta. So the second one is the industry and manufacturing. The number of women working in the economic zone is estimated to represent 64% of total employment and may be much higher in some industry. So, ingon ni nga dako gyud og kini ang percentage ang mga bae nga makatrabaho sa kini ang sa manufacture or the industry, 64% like sa electronics or sa kini ang sa IT. Dako sila o kini ang possibility nga makatrabaho na ana. Pero sa ambot lang sa uban nga industry, kung daghan ba ang kini ang percentage nga sila makatrabaho. Pero based sa kini ang research, 64% yun
mostly ang mga babae makatrabaho in a specific industry like electronics. So women's share of employment in the export processing zone is much greater than women's share of the labor force as a whole, and the condition of employment are of concern. So sa makuha nato nga mas dako gyud og kini ang share ang kini ang lalaki in terms of sa industry kaysa sa mga babae. Muna nga kana gyud ang isa ka concern sa kini ang mga babae karon sa ato ang mga kapanahonan. And then, sa ingani po naman sa industrial manufacturing, pag lisod po kayong makasulod ang babae if buntis sila. Lisod sila makasulod sa trabaho kung buntis sila. Kaya naman, sa atong nakuanan, nga pag buntis ang babae is ang mulibra sila pila ka kuan, mga months kay mga anak. So, in terms nga kaniya mga anak sila, makakuha lang silang sweldo kay naman sila yung maternity leave. So, nga na pod, pero sa ato ang based sa ato ang naklasihan ng hapon nga naagyoy rights or nanagilo nga buntis man or dili, kinahanglan gyud dawatan sa trabaho o makatrabaho sila. So, the third one is tourism. So, tourism, within the tourism industry, relatively few women have the education, qualification, or foreign language skills to compete for front of house position in the hotel industry as tour guides or in travel agencies, and women are more likely to be employed as housekeeper, waitress, or similar low-level position. So sa tourism, ang sa base sa research, ang makanugid sa mga babae is ang makuha nga trabaho sa babae or position is low-level position na yun, like housekeeper, waitress, or even sa kaniyang cashier lang yun, mo nang nakuanan. Because mostly, sa mga lalaki, ang ginabuhat nila is mahimo silang tour guide or mahimo silang pwede po silang mahimo puan, waiter, mahimo po. Pwede po silang mahimong waiter o kanang mo'y kalainan sa kaniyang laki o ganyan sa babae. Kus mostly po sa diri ang kuan sa tourism, mostly po dali-dali ma-promote is ang lalaki. So atong makita unfair gid kayo. So the fourth one is the business processing outsourcing. So diri gispasabot diri Philippine Information Technology Business Process Outsourcing or gitawag ni siya karon nga BPO in roadmap 2011 to 2016 is not gender responsive and does not address women's constraint in accessing high-paid work in non-voice service or the likely growth in information technology and engineering. So mostly diri sa ato ang sa mga students ang pasabot gid diri is kini ang page sa usa ka kini babae kay mostly gyud diri yatagan naay pariya trabaho ang laki ubay like sa IT or information technology or sa engineering or even sa kini sa kining call center mo nang ikuan sa kini example sa BPO. Ang makakuha lang sa bahay is kung ikuan nato example ang call center ang ilalang is entertain lang sila sa mga tao kuan during sa manawag. Mostly gyud ang matagal na ko diri o kini ang mas dako gyud o position ang lagi kay dali ra ma-promote mahimo sila o mostly gyud manager is ang laki. Sa like what I said nga ang babae maghimo ra gyud sila nga kini ang mag-entertain sa usa ka kini ang ilang client during sa kini ang call. So diri apod muna ang unfair kayo kay ang laki idako na mag-position muna matagan sila og dako nga sweldo. Cause ang sa mga babae gamay lang. Pero ang gamay or sakto-sakto lang mahatag sila. So the next one is government services. So the public sector's employment is an important source of jobs with better pay and conditions for men and women than many other industrial sectors. But women are constrained being predominantly
employed in traditional gender stereotype care sector government occupations such as health and education, and they are underrepresented in the higher paying subsectors. So, diri ang government services dako kayo o kini ang mas advantage ni sa mga bae nga naman. Sa mga bae nga kuan, dako sila og kuan kini ang payment. Kus na ko'y possibility nga kini ang sa sector government occupations such as health and education, dira sila mabutang. Pero mostly pud sa tuwa karon kung makuan sa government agencies, kini ang like sa services, mostly gid karon is ang nagasulod gid sa government services is ang mga laki, di ba? Kung ato makita sa kini ang nakuan sa government is ini ang madali og employed gyud kay mostly ginatanaw nila ang skills o ang capacity sa usa ka tawo is kanang ang laki gyud mas labaw. Pero kung atong una-unaon, kung atong example, di ba kung ang bata mataw, wa jud sila may balaan, pero kung magkadako ang bata bagong na tao is wala gid sila na ibalan na trabaho. So when the time goes by, pag magkadaga ng adlaw or many years, so magkadako na ang bata, makuha na nila nga nana sila may ibalan nga skills like sa kung say gitulo sa ilang mama sa ilang balay, kung say natudlo sa schools. Pero in terms of ang job sa like sa gawas, ang mindset sa mga taong gyud kay ang low lang yun ang pananaw nila sa mga bae. O ang ginatanaw nila nga ang lacking it is mas labo sila o ang ability, capacity or skills nga mahatag kaysa sa bae. So mao na nga kinahanglan ginatutro ng mindset sa sa katawo. So we have to proceed to the next one, entrepreneurship. So we know that entrepreneurship, kabalo kong ang nanatay mga ideya gamay about sa entrepreneurship. Pero i-connect natin ang entrepreneurship sa ang gender and labor about sa employment sectors. There has been a rapid surge in the number and proportion of female entrepreneurs in developing countries. Studies indicate that female leads increase employment opportunities for women and contribute to wider development goals. So, diri ang point of view, ang bae gyud dako gyud og expectation sa bae or opportunity nga makakuan kay mostly pod sa ang bae nga entrepreneurs is the wide ang ilang panguna-una ang ilang opportunity ang sa ka entrepreneur. Ang dako sila, high percentage sila nga ma-develop ang ilang business. So, the next one, ang salient policies on gender equality in the labor market. So, there are three ang salient policies. The country 1997 Constitution sa Section 3 Article 13 Bill of Rights. So dili ang section gikuan gipaglaban mi diri ang equality sa women and men before the law. So promote diri in terms sa trabaho, in terms sa ang pananaw sa society sa usa ka bae or laki, di nila i-down kundi equal lang yun. Kung unsay mabuhat sa laki, unsay mabuhat sa bae, unsay mabuhat sa bae, mabuhat sa laki. So, sa Article 3, sa Chapter 1 of the Labor Code as well as Republic Act 6725, 7197, 7877, and 8551, diri ang information na provide siya og fundamental human rights protection o gilabi na gyud kini ang anti-discrimination. Kay uban na bagay tao mag-stereotype na dayon i-discriminate kung say kini ang capacity sa usa ka tawo. So
I-ensure po diri ang kini ang equality gyud sa kuan kini ang sa mga tao within sa kini ang trabaho or dili ba kini ang wala man nagtrabaho or even nga sa balay kinahanglan gyud nga kini ang equal lang sila di nato sila ibaba. So diri apod maapil na po diri ang katuang sa sexual harassment diri ang kuan article. Kung ilabi na gyud kini ang maapil po diri ang temporary special measures. So ang ikatulo is the Philippine Anti-Sexual Harassment Act number 7877. So specific na diri kay sa Article 3 sa Chapter 1 naapil po siya sa kuan Act sa 7877 pos gibroad na lang diri sa kini ang Act number 7877 nga giingon diri nga about sa anti-sexual harassment. Pos diri agi pasabot diri ang an example of good legislative practice, the Magna Carta of Women is an overall legislative framework that articulates the specific rights, needs, and support required by women in their general and working livelihood. So, yatagan yun diri naghatag yun o gini ang confidence o sa kabae nga mapagawas nila ilang rights o kini nag-support po sa kini sa mga babae, kini nga akong support sa mga babae aron nga ang bae sa ilang working sa or sa job nila or sa working area maka na sila authority or na sila ipakita nga di gid sila i-discriminate or kini ang even kini ang nana sa human rights protection. O ginabilangid sa mga panginahanglan sa bae na ana po ikuan diri maapil na po diri ang kini ang Republic Act. So that's all for my report. I hope you learned something about my report about gender and livelihood.